programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At mapalad tayong makakasama live sa ating studio ang President and Executive Director of Referral Partners of BNI Taguig Philippines, Ms. Judy Quiazon. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning po. Good morning po. Good morning, Judy. Binabanggit po ni Miss Judy kanina na branch po sila. Hindi sila yung original na nagpasimula. Oo. So, para So, lang saan po ba yung clear. main? Para clear. Judy, saan ba yung main? Opo. Sa US po kasi talaga, tama po yung kanina, no? Sa US po siya nagsimula at dumating dito sa Pilipinas. Pero nung dumating po kami, dahil nung nilaunch po namin yung community ng BNI Taguig Philippines, nag-create talaga ng momentum. So akala ng iba na kami yung nagsimula dahil kami po yung lumaki kaagad at talagang marami ding talagang naging maunlad yung mga negosyante. So parang nag-create lang po ng momentum. Pero hindi po talaga kami yung pinakauna at yung nagdala po sa Pilipinas. So yung national directors po namin si Dexter Ortega, YP Lai, and Edward Ling. Sila po talaga yung nagdala sa Pilipinas. Okay, tell us about BNI. Ano ba yung BNI? Ano bang serbisyo ang pwede niyong idulot sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nagsisimulang magnegosyo? Negosyante. So tell us about it. Yeah, yung BNI po ay isang exclusive na organisasyon ng mga negosyante sa iba't ibang panig ng Pilipinas, pero may kanya-kanya nga po kaming branches para lang matutukan at masiguro na nasusuportahan namin ng maayos yung mga negosyante. Meron po kaming meron po talagang globally proven system na, no? Para siyang, in a way, pag tinitingnan ko siya, para siyang isang business coaching. Pero practical, parang practical MBA na nag-guide ang ating mga negosyante. Pero talagang pinapractice nila week after week para maging mas maunlad yung kanilang negosyo. Okay, so are you offering a course or something? Or kunyari may isang bagong negosyo or say 2 years or 3 years na in existence and then they encounter certain problems. Magpapadala kayo ng tao doon or For coaching. On a personalized basis? Ano bang Sistema. template ng ating ano? Para ano po siya, referral marketing organization. So ibig sabihin, nagsasama-sama tayo as mga entrepreneurs, pero may screening po. So sinisigurado natin na, gusto ko yung narinig ko kanina, mga legitimate na negosyante, may mga papeles. So kasi nga po, referral po ito. Ibig sabihin kung kikilalanin ko ang negosyo ninyo at alam ko na, okay, maayos, no? Maayos yung ginagawa ng inyong negosyo, kaya kitang i-recommenda sa aking network. Sa aking, So, kasi may sakop. kanya-kanya tayong network. Okay, what can the network do to my business? Yan ang gustong malaman ng Yan. ating mga Napakadami po. Napakadami, no? Kasi yung network, ito yung samahan na natin. Ibig sabihin, iba't ibang negosyante ng may iba't ibang produkto at iba't ibang serbisyo. At iba't iba din ng, merong iba medyo ilang years pa lang sila, pero merong iba matagal na. So, ibig sabihin, yung kaalaman ng bawat isa, nagkakatulungan, no? Pero bukod po doon, merong sistema. Ibig sabihin, yung sistema na yon, meron tayong iba't ibang disiplina sa pagninegosyo. Isa sa aming mga prinsipyo, yung lifelong learning. So, meron kaming online courses. Bukod sa online, meron kaming mga Zoom. Sa Zoom namin ginagawa yung mga workshops. At meron din namang live, no? Pero ang ultimate talaga na benefit ng community is yung negosyo mo, magkakakilanlan tayo ng negosyo on a deeper level. Kasi nga po kahit anong produkto ang negosyo mo, in reality, it's a people business. And it's a relationship business na kailangan tayo ba ay magkakatulungan talaga. So malalim po siya. So, Miss Judy, yung recommendation po na gagawin nyo, ano po yan sa mga nandito lang sa Pilipinas o kung mayroon kayong contact sa ibang bansa, i-recommend nyo rin sila sa ibang bansa? Yes. So ako din po ang consultant ng International Relations in the Philippines, sa BNI Philippines. So yung mga negosyante po natin sa Pilipinas, kunyari po yung M2 Malunggay drink, natulungan na po natin silang makonect sa ibang bansa para ma-export po yung kanilang mga produkto. Kasi may mga BNI members din po tayo sa iba't ibang bansa, 79 countries po. Worldwide na itong Worldwide BNI. po. So it's a network. It is a network. It's a network. Business network. So aside from tutoring or coaching,
you also, you also try to encourage collaboration among the member. Yun po yung aming, Company. yun po I think yung pinakamahalaga, no? Kasi yung vision po namin is changing the way the world does business. And how do we do that? Yung collaboration po. Kasi nasanay na competition eh. Oo. Parang, teka lang magkakompetensya tayo. Pares So, tayong yun dream. yung focus. Sa amin po iba, kahit pa nga pareho tayong printer, for example, pag-uusapin namin sila kasi ano yung niche market mo? Ano yung sa akin? Paano tayo magkakatulungan? Aha. Collaboration po talaga. Para Totoo walang yan. hangatan. Like for example, yung iba traditional printer. Ako digital printer. Okay. Minsan, may lalapit sa'yo na hindi mo naman kayang gawin, pero kaya ng digital printer. So, pwede mong i-refer sa kanya. O may lalapit naman dito, ang gusto niya mga brochure. Hindi ka naman pwede mag-mass produce kasi digital printer, mga short run yan. I-refer niya sa'yo. Bigayan. Magkakatulungan. Okay. Siyempre, how does your company make money? Wala po kaming komisyon doon sa, kunyari kung ano man yung kikitain ng mga negosyante, no? Kanila po yun. Agreement na Wala nila po yan. kaming commission doon. No? So, it's a business organization. So, meron pong membership fee. And because it's a franchise, so we also give the franchise fees naman sa global and sa national. And then, of course, we also need to fund the operations. So, gaya po ngayon, may mga automation din po kaming ginagawa para lalo pang matulungan. Pero membership fee lang po talaga. Magkano yung Magkano membership po? fee naman? Nag-iiba po siya, depende po sa taon, kung ano po yung i-mention po or parang study ng global and then the national. And then yun po yung ina-announce every year or every 2 years. Alam mo, marami tayong makukuhang customers dito kasi members pala. Dahil dito sa ProPinoy program, we're trying to promote and advocate Filipino products. And these are mostly MSMEs. Yeah, Mr. Di ba? So, magkano ang magiging membership from the lowest to the highest? Magkano? Yung for this year, it's 43,500. Okay. And then pagka the renewal na, it's a little bit lower na. Nababawasan po. Pero kasama na po doon yung research and development ng global natin. Now, there's a lot of small businesses na hindi kaya yung 43,000. So, sabihin, hindi namin kaya yan. May program ba para sa Meron ba kanila? kayong program para sa maliliit? So yung BNI po, designed po siya for the next level businesses. So meaning to say, hindi po siya yung sobrang startup. Pero may mga may mga CSR po kami na nagbibigay ng talks yung aming mga members to help yung mga sobrang startups. Pero yung mga next level po, meaning meron na po silang na-set up na negosyo at gusto po nilang palaguin. Medium na yan, medium. Opo, kasi po pag referral po hindi ba, syempre kailangan po yung reputation po natin Establish. nakasalalay po doon no? Parang i-refer po kita Meron ka- sa ibang bansa, kailangan po hindi rin mapahiya ang Pilipinas, Oo, hindi ba? tama So naman. ihahanda po natin sila. So ito pong BNI ay para sa mga next level entrepreneurs who gusto po nilang palaguin palalo yung kanilang negosyo. Okay. Patatagin, yan. Ilan na ba ang members dito sa Pilipinas? And then, the next question, sa buong mundo, ilan Sa buong ang members? mundo. Sa BNI Taguig po kami po yung largest, 431. No? And in my district, I'm also a district director nasa more than 700. BNI Philippines is more than 1,500. And globally, it's 314,000. Wow. That's a lot, no? Napagulihan po tayo. Yung ibang bansa po, Asian countries, 10,000 na sila, 6,000. Kaya ang pangarap ko po talaga, sabi ko, napakagaling po ng Pinoy. Sabi ko, bakit tayo nahuhuli? Nahuhuli. Opo. Kaya talagang excited kaming Well, makatulong. in the first place, yung medium and small MSMEs natin ay talagang it only constitute 35% of the total industry. If you talk about Korea, yung MSMEs nila constitutes 90% of the total industry. So we are far behind. Ang layo natin. Ang layo natin. Naiiwan. In the US, yung mga medium and small businesses, talagang malawak na rin. Taiwan, Japan. Sa Japan, halos lahat mga maliliit na negosyo. China. And then, of course, grabe ang Chinese influence naman ng countries like Malaysia.
Sa Malaysia nga, ang mga negosyante doon, mga Chinese, though actually they are not allowed to become president of the company. So meron silang dami na Malaysian. Ikaw presidente, pagpapunta na yung government agencies, uupo na yung Malaysia na May presidente. representative. Pag alis, alis ka dyan. Yung Chinese na yung uupo doon sa chairman's table. But true, Thailand, Vietnam, Malaysia, even Myanmar, talagang maraming medium and small and micro businesses. Pilipinas lang ang kukonti, di ba? And yet, if you look at Japan and then and Korea, they have big companies, no? You can just imagine they have Hyundai in Korea, LG, Samsung. Kilalang kilala. Tapos yung mga cars, yun na ginagawa doon, Daewoo. And yet, 90% of the businesses are actually medium MSMEs. Ang Pilipinas, wala naman tayong pagmamayabang na international brand, 35% ng MSMEs. Dapat 100% kayong MSMEs. Kulang ng suporta. Oo. So, paano nyo po napapalakas yung mga members ninyo? After po makapag-membership, ano po yung next process? May mga trainings po. Talagang tinitrain din namin sila. Gaya nung halimbawa, yung paano nila ipepresenta yung kanilang negosyo. Kasi minsan, kaya po hindi sila nakakakuha ng negosyo o ng referral. Kasi halimbawa, magkakaiba tayo ng industriya. Napaka-diverse po ng aming community. Malawak. Kung ikaw ay nasa construction, halimbawa, hindi ko maintindihan kasi jargon para sa akin ng construction industry. So, ganun po magkakaiba. So, dito po, natututunan po nila na how can you make it simple, no? Paano mong simpleng makukomunika na how are you solving problems using your products or your services in a short amount of time, no? 30 seconds or 20 seconds. So, meaning, may eliminate mo talaga lahat ng unnecessary words para ma-communicate mo ano ba ang benepisyo ng iyong negosyo. So may mga ganong klase. Isa lang po 'yon. So part din ng sistema is yung tamang pakikipag-usap sa isang kapwa negosyante para kasi minsan nagkwentuhan tayo, 'di ba? Nag-coffee tayo tapos ano bang negosyo mo? Nagkwentuhan tapos parang wala pa rin naitulong sa isa't isa. So meron po kaming guide, ano yung mga pinag-uusapan at gaano ka-specific, no? Gaano ka-specific kasi minsan sinabi natin na I am looking for, pwede mo ba i-connecta sa mga sales managers, for example. Pero minsan hindi rin tayo nagiging specific eh. Kunyari may arkitekto dating hindi siya makakuha ng negosyo nung nalaman namin, nung nakausap namin, kasi naman pala high-end pala yung tina-target niya. Pero hindi siya naging specific, nabigyan siya ng referral, pero maliliit na project. So, tinuturuan namin sila na okay, tama yan. Kung high-end ang iyong market, kailangan mong i-communicate ng maayos. Anong budget? Para yung i-refer din sa'yo nasa ganung level. So, marami pong klase ng napakalaki nung sistema ng BNI, pero yun lang yung mga ilan sa mga ginagawa po namin. Yung BNI ba, wala kayong application na you can download sa Android or sa iPhone? Meron po. Ayan. Meron po. We call it BNI Connect. And it connects all members po sa buong mundo. Napakaganda niyan. I will suggest one more level. But hindi nyo gawin yung kagaya ng ginagawa ng Alibaba. Alin po? Yung sa... Alibaba, where andyan na rin ilan ang members na? 45,000? Imagine mo, 45,000 na members na pwedeng magbilihan na lang ng mga produkto. So Alibaba is an application where it's an e-marketing. E-commerce. E-commerce. So this is actually founded by Ma in China. Now it's one of the biggest actually. Meron na nga silang, di ba, nung araw magbabayad ka through credit card or PayPal. Meron din silang Alibaba Paylink. So why don't you do it? May ano po kami, nasa R&D na po namin siya sa Research and Huwag Development. na nyo i-R&D, gawin na lang nyo. Why? Mamahuli na kayo. Meron Hindi, na. may nagsimula na po. Okay. Kaya lang po, ganito po si BNI, meron po kaming tinatawag na exclusive marketing rights. Okay. So halimbawa po, sa ating community, so bawat branch po, bawat region, may chapters. Yung chapters po na yon, kung halimbawa may arkitekto na po doon, wala na pong ibang arkitekto na pwedeng pumasok. Ibig sabihin, you have the exclusive marketing rights.
So, halimbawa, sa chapter na yan, may interior designer. Siya lamang po ang interior designer. Doon lang po yun sa ano niya, sakop Sa niya. chapter. Kasi po, sila po yung magtutulungan. So, sa ibang chapter, meron din pong iba doon. Pero yung bawat chapter, nagkakatulungan pa rin po. Kasi nga, collaboration talaga. You can do it many different ways. Kaya po yung pagdating sa online, so isa po kasi tama po kayo, isa po yan sa iniisip namin ngayon. At may nag-pilot na po. Huwag na isipin. May nag-pilot na po. Pero Bilisan na kailangan lang. po nating protektahan din na Kasi napakaganda yung exclusive niyan. marketing You can just rights. imagine, ang Alibaba is basically China. Of course, minsan may Vietnam, ganyan. Pero BNI, that would be an international market. International, yes. Diba? And we do napakaganda niyan. business I'm sure you dito. have a lot of members doon sa Japan, sa Korea, Yes. sa Taiwan, Malaysia, Indonesia, Philippines, no? Malay mo, medyo lalakas yung market ng Pilipinas. Dahil Through marami rin BNI. naman tayong, lalo na kung magiging members yung mga guests natin dito sa Pro Pinoy kasi 400. napakaganda ng mga produkto nila. Nasa 400 na tayo ko. Diba? Mga pro Pinoy idols natin, marami-rami na. 400 na. So kung ayaw nyo, uunahan ko kayo. Hindi naman po sa ganun. I guess hindi lang po siya sa isang typical na marketplace, for example. Napakahalaga ng building relationship sa BNI because of the referral. So ibig sabihin, halimbawa napakaraming negosyo dyan, bakit ikaw? Bakit sa'yo ako bibili? Dito, yung kwentuhan nga po ng mga negosyante, makikilala nyo lahat ng mga negosyante. So, owner to owner po yung usapan. Nalalaman ko yung story, paano sila nagsimula. So, halimbawa, kung nakilala mo yung isang tao na advokasya yung pagtayo niya ng negosyo, at maraming ganong taong nagnenegosyo na pareho ng negosyo niya, kanino ako bibili? Mas bibili po ako dun sa taong yun. Kesa po kahit na yung kung ano lang yung makita ko sa online. Kung magtutulungan yung mga members, uunahin ko nang bibili ako ng BNI member. Kasi may guarantee yan eh. Hindi ka naman magiging member kung walang, siguro, walang thorough investigation na ito, pwede ito. So, when you say, okay, I'll buy from a BNI member, I'm assured that the goods will come to me. May di-deliver yan. Kagaya ng Alibaba, nilalagyan nila 3 stars, 4 stars, 5 stars. May rating po. Yeah. Diba? Ayan. So, yun. So, ano po yung mga activities pa po na nabe-benefit ng mga members? It's really about the business generation. Yun talaga yung pinaka-forte ni BNI. So napakaraming ibang business groups at kaibigan din po natin sila, hindi ba? Magkakaiba po ng objective. Si BNI po, pag dumating kayo sa isang business meeting ni BNI, yung iba po, di ba, pagka pumunta ka sa isang event, may hiya kang i-present yung business mo. Dito, ina-expect po namin, ipakilala niyo ang negosyo niyo. So talagang business po ang usapan. Hindi yung parang magpapaligoy-ligoy. Pagpasok po dito, may business meeting, may agenda at talagang iniengganyo po namin ang lahat na ipakilala ang kanilang mga negosyo. Gaano nung katagal na po ang BNI Taguig? Ang BNI Taguig, mag-8 years na kami. So 7 years, going 8 years. Magte-10 years na kami in BNI Philippines, but globally 39 years. Oh, wow, kaganda rin. Tagal na. Can you give us an example of a success story? Yeah. Kasi puro lang tayo kwento-kwento dito, di ba? So, Scenario- give us an example May patunay. of a success story. Isang maliit na negosyo Ngayon negosyante ay- na lumaki. Because of BNI. Actually, yung kinukwento ko kanina na nasa M2, ang problema talaga nila is paano mag-expand. Kasi nga, it's a malunggay drink, di ba? Parang paano namin palalagawin to. So maganda naman yung kanilang clientele. Pero kulang pa, no? Kulang pa. So nung nakapasok po sila sa BNI, marami silang mga negosyanteng nakilala. Nag-build ng relationship, naunawaan yung kanilang negosyo, ano yung gusto nilang mangyari. Pinakilala, no? So, bawat negosyante, yung chapter po na yun, 127 members sila. So, ipinakilala siya sa iba't ibang mga negosyante. Kaya available na po siya ngayon sa Mercury Drug, sa Amesco Drug, no? Sa Davao. So, talagang sa iba't ibang panig ng Pilipinas, naging available yung kanyang produkto. And at the same time, even in Hong Kong, saka sa iba't ibang mga bansa pa, nasimulan niya na rin Market. Nakaabot i-market yung kanyang produkto. And this is a proud Pinoy product talaga. Kaya kahit ako, nasa Guam na din po siya, hindi ba? So, nakakatuwa. Ako, natutuwa po ako pagka ganun yung mga kwento.
So, lalo na nung pandemic po, marami pong medyo nagsara or kung sa department store nila binibenta yung produkto nila, yung arc curtains. Kung narinig niyo po yun, produktong Pinoy din po yun. So, yung mga kurtina nila dati sa department store, nag-pandemic, nagsara ang department store. So, dahil nakasama siya sa aming community, nag-brainstorm ang mga negosyante. So, sa kanilang mga pag-uusap na-realize niya na, okay, pwede naman tayong mag-iba ng strategy. Instead na department store tayo, yung mga construction, nakipag-partner siya sa mga construction, lahat ng mga tuloy-tuloy pa rin naman ng build. And syempre, yung mga bahay, pinapaganda nilang kanilang mga bahay. kahit So, ayan, nirekomenda ng mga miyembro. Kaya kahit nung pandemic, nag-thrive pa din, lumago pa din ang kanilang negosyo. So, maganda yung camaraderie, Camaraderie among po. all the members. It's just like one big family. Na, ito, medyo kailangan tulungan natin itong negosyo na ito. Nagkakaisa kayo Opo. para tulungan. So, it's worth 43,000. Yes. Yung membership, di ba? So, aside from that, ano pang mga benefits na pwede makuha? Like, do you have a building somewhere in Taguig? Office, headquarters. Hindi po kami building. May mga offices po kami, pero because it's a community po talaga. Dati po kasi bago mag-pandemya. So may mga offices po, pero after po ng pandemic, parang hiwa-hiwalay ni mga tao. So may mga gathering na lang po kami sa mga iba't ibang location. So whether hotel man yan, or mga coffee shops, or kung saan man po yung, depende po kung gaano kalaki yung magsasama-samang negosyante. Sino-sino yung mga resource speakers nyo? Like for example, kung meron kayong seminar, sino-sino yung mga ini-invite nyo ng mga resource speakers? May resource speakers po kami from the members themselves, pero meron po tayo sa iba't ibang Francis Kong was one of our speakers in our national conference. Victor Antonio, international speaker din po, and even globally, yung mga authors po ng mga libro, mga din po natin yan, speakers din po natin, plus lahat po ng mga eksperto sa negosyo, and of course, yung mga DTI po, ini-invite din po natin yan, Because government actually, agencies. what you're doing, meron ding, yan din ang ginagawa ng DTI. Except na kulang yung pondo ng DTI, kaya hindi sila pwedeng talagang to go out all over the country para magkakaroon Makaikot-ikot. ng ganon. Limited We partner kasi, with them naman po. at least nandiyan kayo at nakakatulong sa DTI Papalakas. na matulungan yung mga medium business companies. Miss Judy, gaano po kahigpit yung screening natin kapag dun sa membership? Like, di ba sabi niyo po, medium halos, nasa medium na yung tinutulungan natin. May mga small din po. Opo. Yeah. Kunyari, nagiging prank din po ba kayo kapag feeling nyo hindi siya negosyo for pang Pilipinas? Yung parang kahit willing sila magbayad ng 43,500 pesos, pero feeling nyo hindi gaano papatok pa, nagiging prank din po kayo sa ganun. May tinuturuan po namin sila kung paano gawin yung interview. Meron pong membership committee lahat ng chapters. And tama po kayo doon, no? Kasi dahil ito yung referral marketing organization, gusto namin yung mga magiging bahagi ng organisasyon, lalago ang kanilang negosyo. So, are you referable or can we refer you? So, kaya ini-interview po talaga namin sila na paano namin sila matutulungan. Pero kung halimbawa, may mga pumasok din po sa amin na parang sabi nila, gusto naming itry pa din. No? Pero tama ka doon, hindi siya dahil may pambayad ka, accepted ka agad. Yung iba nga, wala. Pero alam nila yung benefit, ginagawa nila ng paraan. Kasi negosyante, di ba? So talagang gagawa ng paraan. So nakakatuwa kasi yung sa screening na ganyan, nakikita natin na may mga nag-try na natuwa sila kasi nahanapan nila ng suppliers yung sarili nilang kumpanya. And at the same time, minsan hindi lang yun yung kailangan mo. Pag na-build mo na yung relationship, ikaw mismo, maintindihan mo na, alam mo na kung paano i-communicate yung negosyo mo. At alam na kasi po yan, sinasabi namin na kailangan gawin mong simple ang pag-communicate. Kasi kapag naintindihan naming mabuti ang pangangailangan mo at ang ino-offer ng negosyo mo, kaya ka naming i-refer. So, kaya ka namin i-refer. Kung kaya ka namin i-refer, meron ba kayong daily bulletin? Or, Natatrack. di ba, may application kayo. Meron ba kayong updated daily bulletin na, ito, bagong member ito. Yes. Ito yung mga produkto niya. Opo. Tapos yung meron progress. kayo? Wini-welcome po namin lagi. Opo.
May uh, bulletin. like for example, every now and then, talagang Monitor. fina-flash nyo yung mga, ito yung Welcome, member natin. Kunyari, mga old members na. Kasi kung welcome lang, once lang yon. Ay, opo. So, how often do you announce na ito yung mga produkto ng company na ito? Fini-feature din po namin. Kasi may mga achievement yan po sila. Ang nakakatuwa po sa amin, ang competition na meron sa BNI, it's the competition of giving. So halimbawa, sino yung maraming natulungan? Anong incentive niya pag marami siya natulungan? Ay, pinopromote po talaga namin lalo. Lalo na po ako kapag yung nakikita ko yung mga tao na parang yung puso ng mga negosyanteng to talagang tumulong. Kasi po dito, uunlad ka sa negosyo mo, pero ang commitment mo ay paunlarin ang negosyo mo at kailangan umunlad din yung mga kasama mo. So kaya po nagre-refer, so kaya inaalam mo talaga. Bayanihan, Bayanihan po. Ganyan, Opo. pwede talaga mga pro-Pinoy idols na. Yes. Yung Bayanihan po Amerika talaga. pala, kaya B, bayanihan. Bayan. And natin. Anyway, pakinggan natin yung mga comments ng ating mga viewers. Yes, ang mga comments, ihatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes, eto na. Good morning, Kong Butch and Ma'am Joanna. Galing kay Justin Ponloon. Ma'am Merly Pichay Pasinos. Magandang umaga po, Ma'am Merly. Warly Roberto. Imelda Santos Pulhencio. Cassandra Valdez. Liberata Martin Bautista. Abad de los Reyes. Jejo San. Nessie Sagario. Lance Bernal. Joshua Bartolata. Sabi ni Bernadette Pereira, "Yay, so proud to be part of BNI Taguig." Member Ako, ko. maraming salamat. 1.3 viewers tayo ngayon, ha? Jacqueline Duenas, may pinipili po ba silang negosyo or kailangan ganito nakalaki na negosyo mo para makasali ka? Meron po ba? Iba't iba po. Kaya po we support diversity and inclusion kasi talagang iba't ibang, kung may construction, may health and wellness. Sabi ko nga, may kahapon, winelcome ko lahat ng new members, may feng shui. So, meron din po kaming pranic healing. So, napaka-unique ng mga iba't ibang klase ng, may pagkain, of course, di ba, may events, iba't ibang serbisyo, tinatanggap po yan. Kanina po may bisita tayo from Cagayan de Oro. May BNI Cagayan de Oro din po pala tayo. So, iba't iba po, no? Yung size po ng business, basta hindi po siya yung sobrang liit pa na negosyo kasi nga po, mahihirapan pa din po yung mga negosyante, di ba? Pagka sa referral, minsan sa interview po, tinatanong namin yan na gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? And then, syempre, mag-i-invest ka ng time, no? Aaralin mo. Dahil pag negosyante kami, mga inaaral tayo para maging mahusay na negosyante. Tapos, pag dumating ang referral, dapat kaya nilang i-handle. Kasi po, ang minsan, sa pagnenegosyo, pag masyado po nating minadali, tapos dumami po yung dumating na gustong bumili sa atin, hindi ba? Tapos hindi natin na-fulfill ang ating obligation or masyadong madami nasira yung quality. Ayaw din po natin na masira naman po yung journey ng ating mga entrepreneur. So, ginaguide po natin sila. Kapag hindi pa po sila ready, pinapakilala po namin sila sa mga members namin na pwedeng makatulong sa kanila. At kapag ready na po sila, in the right time, nagpupunta. Kahapon po, may na-meet ako na bagong member. Sabi niya, alam mo, nung 2019, hindi ako ready, pero pinagandaan ko to. Salamat sa guidance. Tapos ngayon, member na po namin sila. Level up na siya, kaya natuwa din po ako. Matagal din, 2019 na. Nag-pandemic daw kasi sa talagang nag-adjust siya. Pinatatag niya yung kanilang modular cabinet business. Okay. Okay, ayan, galing kay Redmond Panga Palmea. Tune in lang habang may ginagawa po. Always watching from Cagayan Valley. Naimbag na bigat po Pro Pinoy Family. Jennifer Castro Saloba, nakakatuwa. Laging masaya si Andres. Ayan, Raymond Damaranan, maayong buntag watching from Davao City sa lahat. Mark Villasia, maayong buntag watching from Cagayan de Oro. Hazel Sarto, hello Mami Hazel. Maganda yung cloth pads. Very safe. Hindi magkakaroon ng infection. Princess Navasquez, grabe naman yan, amoy bakal. Di ba kalawang ng bakal? Mas malala. Ayan, Liza May Aporbo. Good morning sa lahat, watching from Cebu City. Imelda Santos Pulhencio. Oy, mga pro Pinoy idol natin to. Mga Yes. member siguro ito ng BNI. Oo. Watching, napakagaling talaga niyan ng BNI Taguig. Hasmin Ababan, paano maging member? May age limit ba sila? O yung may mga requirements sa business na kailangan ganito na yung kita sa business? I think nasagot na rin kanina, no? Nasagot na. Yung Oo. age limit na lang. Age limit, alam nyo, may mga bata kaming negosyante, may senior citizen din, at nag-enjoy po sila.
Ayan. Wala pong Senior age citizen limit. magpa-member, may discount yan, di ba? Opo. Oo, may 25%. 25%. Nasa batas po ba yung pati Ah, ang nasa membership Pati fee? yung sa negosyo. Okay, from Early Cortaga, magandang umaga ka Pro Pinoy. Laura Mibagona, pag nag-start pa sa business, pwede po bang magpa-member? I think kailangan, no? Medium, Publish medium. na, okay. Ay, kung mag-start ka ng medium, bakit hindi? Oo nga. From Erlinda Bachelor, good morning po, ka Pro Pinoy. Ayan, napakarami natin viewers, Sir Kong and Ma'am Joanna. Balik sa Studio 2. Siguro po yung mga taga BNI ay nanonood din. 1,300. Oo. Yung connection... All over the world. All eh. over the All over the Kulang world. pa. So, ano po ba yung mga... Yung kunyari pa nagbayad na ng 43,500, gaano po katagal na buwan yun? O every year yun? 1 year, 1 year. 1 year. Pero siguro yun din yung gusto kong i-explain. And I think it's meron kasing dumalaw na sa BNI, no? Kaya familiar sila sa fees. Gusto ko pong ipaliwanag na, and sa negosyo, dahil negosyo po yung pinag-uusapan natin, yung cost po, kanina, nag-usap nga kami ni Address, yung cost kasi, di ba, minsan ang tingin natin doon is expense, no? So, sa negosyo, it's an investment. And kailangan nga na naintindihan natin. And some people, pagka nagka-training kami sa business training, sabi nila, oh, it's expensive. But you know, expensive kasi, pinapaalis ko yan sa mindset ng aming mga negosyante mismo. Kasi may mga negosyante kami, high-end yung product nila eh. Ang sinasabi na sa akin, Judy, sabi nila, ang mahal daw ng product ko eh. Sabi ko, ano yung value ng product mo? Hindi ba? So, people will buy because of the value. So, kapag hindi na-perceive ang value, di ba? When value is not perceived, then, kaya nagiging concern yung price. So, then you focus on the value. What value does your product or your services bring? Kaya, di ba, kahit na may mga mamahaling produkto sa iba't ibang panig ng mundo, binibili pa din. Value. Price is relative to the benefit. Sabihin mo, 45,000 yung membership. Pero yung balik naman sa'yo sa negosyo, malaki. Times 3, times 4, times 5. So, yung 43,000, maliit yun. Maliit lang. So, it's relative to the benefit that you get. Like for example, ikaw nga, tataya ka. Pag natalo ka, expense yun. Expense. Pag nanalo ka, investment yun. Investment. Nag-invest ka eh. Kahit hindi mo pa alam, wala ka pang kasiguraduhan sa mararating mo. Pero dito sa BNI, talagang make sure nyo po na nababantayan ang kanilang negosyo. Building relationships, isa yan sa aming core values. So, ibig sabihin na pag naging bahagi ka ng isang komunidad, kailangan talaga you work on relationships. Kasi kahit ano po ang ating negosyo, napakahalaga po talaga na nagbi-build tayo ng relationship. Kasi hindi ba, kaya natin sinusuportahan, kung halimbawa tayo magkakilala, susuportahan natin ang isa't isa. Pero kung mas malalim ang ating samahan at ang pagkakakilala natin sa bawat isa, hindi ba mas malalim din yung pagtulong na gagawin natin? Kaya napakahalaga po, kaya po hindi nga kami yung basta negosyo lang. At yun din po yung nagustuhan ko dun sa title nyo kanina. Hindi siya basta negosyo lang. It's advocacy eh. Higit So para sa amin, relationship, yung meron ka talagang, gusto mo talagang tumulong, na lahat tayo as mga negosyante, umunlad. Kaya yun, may mga guided po kami ng core values namin. Okay. Eto po, para naman ibigay yung pwedeng manalo sa ating Hulaan Mo ang Kapital Ko, nagbabalik ka, Andres Bonifacio Jr. Okay, of course, batiin din natin ang mga BNI member na nanonood natin na Pro Pinoy Idol like Sir Mike Games of Clineco, Sir Alan Casajeros ng yung Itik, yung Pride Itik. Yan. And then Ma'am Kai Regala, isa sa mga member ng yung mag-aayos ng ating studio. Member din siya. Okay, ang ating lucky caller from more than 1,300 viewers manggagaling sa Pasig City, Lilibet Lopiano. Okay na yung linya ni Lilibet? Opo, ma'am. Ayan. Ayan, Lilibet, naririnig mo na kami. Okay, hulaan mo na kung magkano ang naging kapital sa pagsisimula nila Ma'am Judy Quiazon sa kanilang BNI Taguig. 1 million po. 1 million pesos. Makakuha mo kaya ang 2,600 pesos? Joanna, itanong mo na kay Ma'am Judy. Ma'am Judy, magkano po ang naging kapital? Yan. So, nagsimula pa kami ng BNI Taguig. Matagal na po. So, iba na po yung mga franchise fee ng mga regions ngayon kasi kami po yung mga almost 8 years na. So,
Tama po. Uy! Aba! Anak na! 2,600 pesos! 1 million! Tamang-tama ka. Kaya naman, mamaya, tatawagan ka ni Atty. Luea. Congratulations! Okay, back to Studio 2. Siya ba yung kahapon? Opo. Opo, siya rin, sir po. Tingnan mo, pag talagang mahal ka ng Panginoong Diyos, Oo. kahapon Be-bless na hindi ka ka. tinawag. Ngayon, Ikaw na. ikaw Malitaw na. yung kable, sir Kong. Kumita ka na ng Baliktad yung 2,600 pesos 2,600. dahil Sa frustrated kanya ka talaga, kahapon. sir Kong. Ha? Salamat po. Inilaan. Ang galing, ang galing, ang galing. Okay, congratulations. Lilibet. Salamat po. Ayan. Salamat po. Taga-Pasig pa. Medyo, wow. Mga ang dami ng congrats sa kanya, sabi ni Jennifer, oh. Nagulat din ako. Parang hindi ka ready. Hindi ko alam na 1 million. Ano po, yung ano po yan, nung Pero ito yung dahil negosyo ang usapan, hindi ba? Alam mo nung mga panahon na yon na gustong-gusto kong basahin yung kay Robert Kiyosaki na libro. No? And hindi po ako talaga yung big time na negosyante nung nagsimula. In fact, scholar po ako ni Tatang Henry C. No, talagang it's been a journey for me. And natutuwa po ako na nung panahon na yon, hindi naman po ako kailangang maglabas ng napakalaking halaga. Kasi nga po talagang inaral ko at talagang nagkaroon po kami ng agreement. No? Nagkaroon kami ng agreement at that time sa national office na tutulungan namin silang palaguin si BNI. Tapos paunti-unti po yun, dun sa, nung unti-unti na po namin napapalaki, parang yun na rin po yung aming pambayad sa kanila. So kasi kami nga po yung mga, kumbaga, pioneer. So kaya nung panahon na yun, starting pa lang, iba yung setup sa amin. Ilan po kayo nung nag-start kayo? Yung business partner ko, kaming dalawa lang sa BNI Taguig. So meron din kasi sa ibang region. Pero ngayon sobrang malaki na kami. Pero sa Pilipinas, yung BNI Taguig ang na Yes po, consistent number 1 po kami. So kung number 1 kayo, in other words, yung mga ibang chapters under sa inyo. Dito sa Pilipinas yan eh. May 7 chapters po kami, pero meron din po akong district, yung North Luzon District. Kaka-set up ko lang din po ng Pampanga. May managing directors po tayo dyan. So may BNI 1 Pampanga na po tayo. Tapos magtatayo din po kami sa Tarlac, sa Benguet, sa iba't ibang sa North area po. Pinaprioritize po namin ngayon yung North Luzon area. Pero meron po tayo sa Cebu. Kanina nakita ko may Cebu po, may merong Cagayan de Oro, Iloilo, ayan. So, nung nag-start po kayo, talagang winin niya yung tiwala. Kasi wala pa naman po kayong maibibida eh. Opo. Ang nagsimula po talaga niyan, isa po akong certified John Maxwell coach, yung leadership author po. Nagpunta po kasi ako sa US and then yung coach po namin doon, sinasabi niya na kung gusto mong palaguin ang negosyo mo, kailangan maging bahagi ka ng isang organisasyon ng mga negosyante. Kasi yung business owner mindset, napakahalaga. Galing po ako sa employment, IT, industry, software development. So, dapat yung mindset mo, business owner mindset. So you surround mo yung sarili mo ng mga negosyante din. So, sabi nila, mag-join daw ng BNI. Nung ginugol ko po, wala pang BNI nung panahon na yon. So, naghintay pa po ako ng 2 years. Na nung dumating na dito si BNI, nalaman ko dahil yung business partner ko po na Swedish, sinabi niya na nandito na si BNI. So, nung nagsimula po si BNI, hindi pa po siya katulad nung ngayon. Pero, sabi ko nga, dahil nagtitiwala ako sa John Maxwell team. Sabi ko, tutulungan kong palaguin ng BNI sa Pilipinas. Kasi napakaganda ng adhikain ng BNI. Kaya po, ayun, doon po yung nagsimula. Wala po akong na-try na BNI meeting. Inaral ko lang po talaga siya. Nagtiwala din po ako sa resources ng BNI. Tapos ngayon po, napakadami ng success stories. Ayan. Ayan. So, Mga- thank you very much. Thank you po. Thank Can you you so now much. invite our viewers and listeners? Kasi some of them are businessmen. So can you invite them to become members and then, of course, tell them the advantages to be a member? So, sa akin po napakahalaga, no? Kaya po siguro lumaki ng ganito ang BNI Taguig at talagang patuloy na lumalago ang mga negosyo ng aming mga miyembro at lalo pang lumalaki po sa Pilipinas at sa buong mundo. Dahil kung gusto nyo pong palaguin ang inyong mga negosyo, and at the same time, sabi ko nga po kay Andres kanina, hindi lang po tayo naghahanap ng mga negosyante na eksperto sa kanilang mga ginagawa. Hinahanap din po natin yung mga negosyante na, oo, mahusay ka sa iyong ginagawa,
ipagmamalaki ka namin, ipakikilala ka namin, and at the same time, alam namin na yung puso mo, hindi lang para palaguin yung sarili mong negosyo, kundi para tulungang palaguin ang negosyo ng iba. So kung ganin po yung pamamaraan na naiisip po ninyo, welcome po kayo na mag-apply sa aming BNI Taguig community. So meron po kaming Facebook page, marami po kaming chapters under BNI Taguig, and of course marami din pong BNI community sa buong Pilipinas. Ayan. Ayan. Kayo po ang direct na kukontakin, ma'am? Or sa page? Yeah, so yung aking webpage naman na minomonitor yan ng ating mga team. Oo. Ayan. At ang nag-i-interview po sa kanila, mga negosyante rin po talaga. That's Po, mga good. negosyante po. That's good. Kumbaga, wala po dito yung secretary-secretary. Kami po talaga ang nagtutulungan. Kasi gusto nga po namin na kung negosyante yung nag-a-apply, negosyante yung kausap. Kausap. Tama. Good. Marami. Para may guidance. Communities among businessmen and women. Para makukuha mo talaga yung heart. Any gender po. Any gender. Tinatanggap po na. Whatever it is. Whatever it is. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat po sa opportunity. Ayan. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng BNI Taguig Philippines ni na Miss Judy Quiazon. Bukas, isang coffee shop na nakakaiba ang mga pastry na ino-offer, ang Dom's Coco Cafe. Sabay-sabay nating alamin at tikman yan bukas. Ako po muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kami samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!